Bakit ba dapat busisiin ni Juan de la Cruz ang ating budget? Dapat ba nating pakialaman yan? Dapat ba tayong matuto kung saan linalagay ang ating buwis? Ang sagot ho dyan lahat ay kailangan ho natin tingnan. Ito po si Malutikian ng Maltik. Pag-uusapan ho natin yung budget. Hindi ho mahirap tingnan ang budget. Kasi ang DBM ang nagplaplano kung saan gagastusin. Ang Department of Finance siya ang nagkakalap ng pondo para gastusin ng DBM. So, kailangan yung dalawa tingnan nyo. Wala akong masyadong pumupunta sa Department of Finance kasi ayaw natin ang numero, no? Pero, ano ba ho yung revenues na sinasabi na under ng Department of Finance? Yan po ang BIR, korupsyon. Nandyan ang customs, corruption uli, no? Kasama pa dyan ang Bureau of Treasury. Ang Treasury ho, siya naman ho yung tinitingnan, tama ba ang pag-alat? At kailangang i-liquidate sa kanila. Kasi kung hindi nagamit, babalik sa Bureau of Treasury. Para ho yan yung Confidential and Intelligence Fund. Kung hindi ginamit sa 11 days, dahil na i-release ng December, babalik ko sa Bureau of Treasury. Ba't ho kayo nag-request pa? Diba? Karamihan, ganun yung problema niyan. Pag hindi mo na-alat, by December, bumabalik sa Bureau of Treasury. Ang smuggling po, under rin yan ng Department of Finance. Kasi ang smuggling nangyayari sa customs. No? So lahat yung may port, sa buong Pilipinas, at marami po tayong port, meron po diyang customs. Lahat po ng containerized bonds na pumupunta sa mga nilalagyan ng mga importation, yan po ay sa Bureau of Customs na nasa Department of Finance. So, Finance, nangangalap ng pera, at DBM, gumagastos ng pera, nag-aalat. So pag tiningnan po natin ang budget natin for 2024, yan po ay 6.3 trillion. Trillion na po tayo. Nag-increase po by 10.1%. Okay? At ang yan po ay yung budget na yan na 6.3 trillion ay 22% of GDP. Meaning, doon sa ating pag-usbong ng ating ekonomiya, doon po kinukuha yung ating gagastusin para sa gobyerno. Pag tiningnan nyo po sa budget dimensions by sector, makikita nyo po na hindi po ang education ang number one. Nagulat nga ako dito, defense, at 33.65% increase. Nakakagulat po yun kasi yung increase ay mas mataas, pero ang share niya ay 6.6% lang ng total. So naandyan po ang social services na 33% ng 6.3 trillion, economic services 29%, general public services 17%, at ang debt burden servicing ay nasa 20.21%. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ating pong budget, napakaliit lamang ang natitira talaga para sa paggulgol sa ating bayan, paggastos sa ating bayan. No? Yung pong debt servicing is 20%. So kung ang total po ay 6.3%, 6.3 trillion, ang 10% po noon, 630 billion. 630 plus 630, almost 1 trillion ang debt servicing. Hindi ho ba nakakapanglumo? Imbis na gamitin mo sa services, nagbabayad tayo ng debt. At bakit ho debt? Kasi ho, wala masyadong pumapasok na pondo para sa atin. At, tingnan nyo ho hindi pa ho dito reflected ang corruption. Diba? Ang study ho ng IMF, on an average, 20% na nawawala sa corruption. So kung ang total budget mo ay 6.3 trillion, ang 20% ay 1.2 trillion na nawawala sa corruption. E di 1.2, 20% para sa debt servicing, 20% nawawala sa corruption, 40% na ho yun. Ilan ho ang naiiwan? Di 60% na ho. Ganun hong kaproblematic ang ating budget, no? Pag tiningnan naman po nyo
in terms of confidential and intelligence fund, makikita po natin dyan, ang pinakamataas ay sa Office of the President with 4.5 billion. Pareho lang siya last year. Pero ganun pa rin ang taas, no? Tapos susunod po dyan, ang AFP na may 1.2 billion, bumaba siya. Ang NICA na 991 million, tapos kasama na ho dyan si CHR, si Games and Amusement, at saka si Office of Transportation Security. Pag tiningnan naman ho natin ang ayuda, nako, malaki-laki pa rin ho. Ang 4Ps ay 114 billion, senior citizens, social pension for indigent senior citizens ay 49.8 billion. Ang MAIP, ayan na naman, naririnig nyo na naman yung mga MAIP. Ano ho ba ang MAIP? Financially incapacitated patients ay nasa 26 billion at ang tupad 14 billion. Hindi ko ho alam kung may AKAP kasi yung AKAP, 'di ba? Nakuha lang 'yan sa bicameral na ang may right na mag-dispense ay si speaker lamang. Tingnan ho natin kung anong skrimahan ang mangyayari na naman sa bicameral dahil nakikita po nyo halos sabay, mabilis ang pag-pick up ng budget. Titingnan natin kung ano ang mangyayari. Bakit po napakahalaga ang national budget? Bakit po ito umi-increase? Abay, yan po ay natural po yan. Hindi porke gusto mong mataas ang corruption mo. Hindi po. Kaya po tumataas across time ang ating budget kasi may mga rason. Unang-una na po dyan ang inflation. So yung rising cost. Pangalawa po, pataas ng pataas ang ating populasyon. Dati po tayo 110, umaabot na yata po tayo ng 115 million Filipinos. Naandyan po ang economic growth and development. To sustain the growth, kailangan tayong mag-increase ng ating expenditure. Katulad ng sinabi ko kanina, yung debt obligation, meron po tayong security and global commitments, flashpoint sa Pilipinas, saan magkakaroon ng potential na controversy, yung pong West Philippine Sea o South China Sea is a flashpoint, no? Yung pong nandiyan sa mga bandang Aurora is a flashpoint. Kaya nga, nag-recreate ngayon dyan ang Estados Unidos, pumirma with the Aurora Ecozone ng first defense supply depot ng Pilipinas. Kita nyo naman, ha? Bakit sa Aurora? Tatanong nyo, napakalapit ho sa Benham Rice. Tayo ho may-ari dyan, walang contention dyan, o siyempre, ang tatanong natin, sino magde-develop ng Benham Rice? O may Ecozone na, kung ang Amerikano nandun, o di sino pa ho, no? So, at ang emergency and disaster response, kailangan po tayo mag-allocate ng certain percentage for that kasi 22 typhoons ang pumapasok sa atin annually. Hindi pa natin pinag-uusapan ang La Nina at ang El Nino. Yung mga yan ang talagang kailangang tingnan. Kaya patuloy ho kayong panoodin ang nangyayari sa House of Representatives at sa Senado, sa budget, kasi karapatan nyo yun. Doon ho napupunta ang buwis nyo. At kailangan natin makita sino ba talaga ang nakakapag-utilize ng budget nila at makikita nyo ho, yung tinatawag nila swell, who gets what, when, and how. Kasi ho, ang politika is all about allocation. Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share.